Okay, I know you guys are very excited for our today's webinar's topic, no? Nako, ako din, excited ako. Paano ba ginagawa ni David yan? Sinabi niya na pa-million daw niya ang sales nila using Facebook and AI. So we're very interested to know his strategies, tips, and tricks na pwede natin magamit sa kanya-kanya ninyong mga businesses at mga produkto. Let's see ha. For sure, may mga tututunan talaga tayong one or two things about this webinar, no? Just to tell you why we are doing this ni Coach Mark D, of course, we are inviting different people na may kanya-kanyang skills and experiences so that ma-share po nila yung ginagawa nila sa kanilang mga businesses. Kasi I believe with the power of collaboration and networking so that we can get the right skills and experience. Are you guys with me? Type yes if you are with me, no? Kumbaga, hindi lang ako, hindi lang si Mark D at kung ibang mga coaches, marami talaga tayong mapupulutan ng aral at kanya-kanyang mga lesson sa bawat isa. No, ganun yan. Yung kala ko nga, alam ko na, hindi pa pala, alam nung isa, pag pinagtagpi-tagpi mo, maganda talaga. All right. So, this speaker is actually a friend of mine. No? Ang storya namin, nung nag-umpisa pa lang ako sa e-com, tinulungan niya ako magsagot ng isa sa mga page na niran ko. So, maaring hindi naman siya ganun kalaki yung kinita niya yung time na yon, pero interested na talaga siya sa e-commerce. And then, ang ginawa niya, nag-aral siya na nag-aral about digital marketing hanggang sa umabot na siya sa international. Nagulat na lang ako, hala, international ng mga clients mo. 'Di ba? Tapos nakakuha na siya ng napakadaming skills mula sa iba't ibang mga coaches internationally. Ganon siya. So bata pa to si David eh. So let me introduce to you no other than Sir David Zabala. Hi David, kamusta? Hello, hi. Thank you so much, Sir Lloyd. It's an honor So to be pakilala ko lang here. sa iyo David Sir si Mark, This is Coach Mark D. Ito, nakikita mo. Si Coach Mark D is our legendary coach for yes. Shopee and Lazada. Kilala mo si Coach Mark D. Yes, nakikita ko yung mga webinars na ginagawa niyo. Hi, sir. Coach Mark, Hello, thank you Sir for, David. yes po. Welcome So to thank Team you so much for Scammers po. having me here. Yes, Okay. I'm so glad kasi nabigyan din ako ng chance para makapag-share kung ano yung mga tips and tricks na ginagamit din namin sa mga clients namin. Well, ako, mga ginagamit ko sa clients ko. So, I would like to share my screen. Okay. I'll make you, Okay. ka na pala. Let me know if nakikita niyo na yung screen ko. Yes, nakikita naman. Can you make it like bigger? Sir, nakikita na ba yung screen? Yes. Thank you, David. Take it away. Sir Lloyd, hello? Yes, nakikita na yung screen mo, David. Wala akong naririnig. Ay, wala? Nakikita na, David. Ayan. Hello? Co-host kita. Yan, okay. Nakikita na, David, yung screen mo. Ay, ngayon hindi. Pa-start pa lang, Hello, Danry. sir? Sorry, di ko kayo naririnig. Wait lang ha. Ay, okay. Check ko lang ulit Sa yung internet mo. speaker ko. Naririnig mo naman ako, Marky? Yes, naririnig Baka ko. sa internet. Si David kasi is not hindi yan taga dito sa Manila, hindi yan taga dito sa Visayas, taga Mindanao. Tama ba, David? Mindanao ikaw? Hello. Sir. Yes po, sir. So, Bisayang dako. So, Bisaya po ako. So, pagpasensyahan nyo na. Pagpasensyahan nyo na yung Tagalog. Kasi hindi ako ganun. Okay, let's do it, David. I just made Tagalog. you co-host po. Okay. Sige. So, that's great. So, let me share my screen again. Okay, ayan. Visible na po ba? Nakikita nyo na yung screen? Pakilala ka rin sa kanila, David. I think ang problem pag nag-share screen, sir, hindi ko kayo naririnig. Oh, talaga? I'm not sure. Baka may dyan sa settings. Check mo, sir, yung ano mo, yung speaker mo. Select a speaker. Select sa speaker. Dun sa may, tingnan mo kung is either a system speaker or naka-headphone ka. Ayan, okay na. Naririnig okay, ako na. let's do it. Okay. Okay, sige. Thank you. So, yun nga, yung
So thank you so much for having me here. So ayun, I will be sharing you my yung mga skills na natutunan ko and ginagamit ko dun sa mga businesses ng clients ko. So yun nga yung title nga ng webinar natin ngayon is gamit ang Facebook and AI kumita sa t-shirt printing ng milyon. Paano? So hindi po ako ito yung client ko po kumita ng milyones dahil sa skills na ginagamit ko and share ko po sa inyo. So just a brief background lang po about me. So my name is David Joy Zabala and I am a marketing virtual assistant for 3 years sa Amazon. Nagtatrabaho ako for Amazon, sa Facebook and Instagram. I am a Facebook and Instagram media buyer, operations manager, influencer marketer, and customer relations manager. And I'm not an expert, but I have an experience. I have an experience. So tonight, we will be talking about kung ano yung mga ginagamit kong techniques. Yun nga, tinatawag ko itong lazy strategy. Ano yung mga lazy strategy na ginagamit ko para ma-achieve yung mga results dun sa ipapakita ko po sa inyo na results na nag-gather namin sa business ng clients ko. So, ayun. So, first thing po is yung competitor research. Ito po talaga yung isa na ginagamit namin na napaka-importante. So, competitor research, yan po i-discuss natin at saka yung paano gamitin yung AI para mas mapadali po yung ating mga trabaho and ano yung mga bagay na hindi natin kayang gawin na kayang gawin ng AI. So, yan po yung i-discuss natin for tonight. So, ito muna yung gagawin po natin. Ipapakita ko po muna yung results. Diba? So, yun nga. Check natin kung totoo ba yung sinabi ni Sir Lloyd doon sa title ng webinar natin na kumita ng milyon. So I just want to show you the results, some of the results ng aking client. As you can see here, so from November 26 to November 23 to November 26, 2023 to January 20, 2024, ito po yung t-shirt printing na business po ng client na hinahandle ko yung Facebook ads marketing nila. So I started na maging Facebook media buyer nila is that was August last year. Kasi yung problem po, yung client na ito is so I asked permission sa kanya para i-show yung ipakita sa inyo yung mga results namin dito sa Ads Manager So, yun nga, ang nangyari kasi sila mag-partner is college graduate sila tapos magaganda yung mga yung lalaki is on training na, isang seaman, tapos yung client ko naman na isa is magna cum laude. So, ang problem ngayon is mas gusto nilang mag-business. Ang problem is ginagamit nila is boost posting kasi nga hindi nila alam paano gamitin yung ads manager. And sa simula, okay yung result, pero kalaunan po biglang humina. So yun na dun sa isang group sa Facebook kung saan nakikita ko rin si Coach Lloyd, si Sir Lloyd, dun ko na-meet yung client. So nag-reach out siya sa akin and ito na yung nangyari. For example, gusto ko ipakita yung results from November 26 to January 20. Actually, hindi pa nga ito yung actual na result. Ito yung actual na result kasi dito sa Ads Manager po, kung makikita ninyo, hindi pa sila marunong paano mag-mark as paid before. So, hindi nakukuha ni Meta yung data sa actual sales. Pero ito yung sinend niya sa akin. And in this range of date, so ang total sales namin is 754,625. Yung spent namin is 27,959. Yung na-convert namin na leads is 127. Tapos yung ROAS is 27. That is a very great ROAS po. Kasi in this kind of business, yung average na ROAS for this is nasa 2.5 or 3. Ayan, profitable na yan. Pero in this case, 27 yung ROAS sa dito na date range. And let's see again the next one. So in 1 week lang na result, January 21 to 27. As you can see here, sa sinabi niyang sales report namin, 154,000 in just a week. 'Di ba?
So malalaman nyo mamaya kung ano yung mga ginagawa kong strategy, yung lazy strategy, bakit namin na-achieve this kind of result. So t-shirt printing, tapos location nila nasa Quezon City, tapos pag nag-ads kami, yung location lang talaga namin is Quezon City. So hindi kami nagbuong Pilipinas, talagang Quezon City lang kahit na sobrang laki ng competition, sobrang dami ng mga competitors, Location-based pero lang still, siya? we are achieving this Grabe. kind of result dahil sa lazy strategy na ginagawa ko. So in just 1 week, 154,000. Imagine, almost 5,000 lang po yung ad spend Grabe namin. Okay. Tapos yung ROAS is 31. Next, example na naman, from January 28 to February 24. So in less than a month, as you can see, 715,000 ulit. Ito yung sinend niya sa akin. Dito sa right side, makikita nyo kung ilang clients yung nag-convert. Tapos, magkano yung na-generate na sales. So ito na yung overall, 715,527. Yung spent namin, almost 18,000. Yung na-convert na leads, wait, balik ko lang. Yung na-convert na leads is 86. Yung ROAS is 40. Diba? So imagine po, ganyan kalaki yung ROAS dahil sa lazy strategy na i-share ko sa inyo. Another result, bago lang, March 3 to 27. Diba? In just less than a month, this same result, ganito pa rin kalaki, almost million. Diba? In less than a month, more than 500,000, 16,000 lang yung ad spend namin, tapos yung ROAS namin is pumapalo talaga kami ng 30 plus na ROAS. And tapos, mayroon akong isang client naman, international client. Kakapasok ko lang din sa kanya. This is my 4th client actually. Kakapasok ko lang sa kanya nung March 25 at saka hanggang May 5, kinuha ko yung result doon sa Shopify. And as you can see here, gamit pa rin ang lazy strategy. The same range from February 12 to March 24, the same date range nung pagpasok ko, 62% yung pagtaas ng sales dahil sa paggamit ng lazy strategy na i-share ko sa inyo. So 62% yung taas ng sales, yung sessions dun sa Shopify store is 14% yung itinaas. Additional dito, yung conversion rate na nila before na nasa 0.40%, ngayon pumapalo na sa 0.58% o ayan. Sobrang laki ng itinaas dahil sa lazy strategy. And ito yun nga, yung ginagawa ko na i-share ko sa inyo. First thing talaga na ginagawa namin o ginagawa ko is yung competitor research. Bakit? Competitor research helps you understand their strengths and weaknesses, allowing you to develop targeted strategies to differentiate your brand and win over customers. Dahil sa competition, minsan nababawasan yung sales natin. Hindi lang dahil sa marketing natin, failure marketing strategies, dahil din sa competition. Kasi nga, 'di ba, nakikita nila sa iba na mas maganda yung value ng product na ino-offer ng competitor natin. So, one thing na ginagamit ko talaga is competitor research. Tinitingnan ko kung ano yung trend nila ngayon, ano yung ginagamit nila ngayon. Ito. So, dun sa, for example, di ba, Sir Lloyd, tama ba? Marami dito is mga Shopee and Lazada sellers. Tama ba? Shopee, Lazada, TikTok sellers talaga sila. So, TikTok. like siguro TikTok. mga 70 TikTok sellers as well. Okay. Di ba sa TikTok meron ding listing images? Yes, meron din. Di ba? Yes. May mga listing images kayo na nilalagay. Kasi I haven't tried TikTok pa. Pero merong mga listing images, di ba? Di ba? May mga images na nilalagay. Yes, yes. Sa shop, Hello, sa sir? mismong TikTok shop. Meron talaga, even sa TikTok shop, yung images. Hello? Sir Lloyd, Hello? naririnig niyo pa ako? Yes, I can hear you. Naririnig mo ako? Hello? Okay. Hello? Yan, sir. Naririnig Yes. niyo ako? Yes, I can hear Okay. you loud and clear. Sige. So, let's continue. So, yun nga.
isang paraan na ginagamit ko talaga para mag-excel ako sa competition is tinitingnan ko kung ano yung weaknesses, ano yung strength ng competitors. And one thing na makikita nyo yan para mas ma-elevate nyo yung product nyo o yung unique value proposition nyo is by checking the reviews. 'Di ba? Sa TikTok, I know meron ding mga reviews. So check nyo yung mga reviews, isa na ginagawa namin. For example, dito, ito sa Shopee to eh. Pero sa Amazon, same thing lang yung ginagawa namin. So example dito, ito yung for example sa clothing industry, sa ganito. So ang ginagawa talaga namin, tinitingnan talaga namin yung reviews. Bakit? Ano bang meron sa reviews ng competitor natin na magagamit natin? For example, ito yung mga bad reviews dun sa seller na yon. So I'm not happy sa order ko kasi sinukat lang, sira na mga gilid. Ayan. Ayan. Kita nyo rin dito yung quality ng tela, okay pa, pero yung tahi di man lang inayos. For example, ito competitor nyo to, yung business nyo is ganito rin. 'Di ba? Mga sando or ganitong mga klase, yung clothing, 'di ba? Nasa clothing industry kayo for example. So one thing na mas ma-elevate nyo yung product nyo is by checking your competitor. Yung mga bad reviews nila. Ano ba yung kadalasan na mga reklamo ng mga customers regarding dun sa product nila? Ang gagawin mo is make a list of all the insights you gathered from your competitor reviews and use that as your UVPs or unique selling proposition or unique value proposition. So for example, dito yung ano yung common. For example, check mo lahat ng mga bad reviews nila. Tapos, ilista mo yun lahat and i-group mo sila yung magkapare-pareho. Kung ano yung maraming bad reviews, ano yung pinakamarami na sinasabi ng mga customer, yun yung gamitin mo na UVP. For example, dito, ang problema dito is yung quality sa competitor natin. So, pag nag-promote ka ng product mo, of course, i-highlight mo yung negative review ng competitor mo. Yung problema dito is yung, 'di ba, yung quality ng tela, yung quality ng tahi. So pag nag-promote ka naman dun sa product mo, yun yung gamitin mo kasi yun yung most, 'di ba? Yun yung ang daming problem na na-encounter ng competitor mo. So yun yung gagamitin mo para i-promote yung product mo. So you can use in your promotion na maganda yung pagkakatahi ng mga products nyo, maganda yung quality ng tela nyo. So in that way, mag-e-elevate ka kasi yun yung pinaka-concern. Kung ano yung mga pinakamaraming bad reviews o sinasabi ng mga customer, yun yung pinaka-concern nila dun sa product. So if yun yung pinakamarami dun sa competitor mo, gagamitin mo yun para i-highlight dun sa mismong listing images mo or sa pagpo-promote mo ng product mo. So example, yun nga sinasabi ko. So, 'di ba, doon kasi sa iba kasi sa sa website, sa Shopify for example, o kahit sa Shopee, 'di ba may mga listing images, yung image 1, ano yung nilalagay. So yun yung ginagamit namin para ma-highlight namin yung mga UVPs na pinaka-importante para sa mga customer. So, Okay. para ma-optimize yung mga listing images nyo or ginagamit nyo ng mga images dun sa stores nyo, dun sa TikTok na mga stores nyo, so, kailangan yung gawin yung competitor research. Ano ba yung meron sa kanila, bakit nagustuhan ng mga customer yung product nila, and gagamitin nyo rin yun sa inyo. So, pagiging tamad yun, para sa akin, yun yung isang strategy na ginagamit ko kasi hindi na ako mag-iisip, paano ko ba ipopromote yung product ko? Yes. So, ang Yes, agree gagawin kami. ko, pupunta ako sa mga competitors ko, lalo na yung mga top competitors. First thing is i-check ko yung ano yung mga bad reviews nila and yun yung gagamitin ko sa pag-highlight ng mga products ko. Next thing is ano yung mga good reviews sa kanila. And gagamitin ko rin yun dun sa mga listing images namin. For example, ito ginawa namin to for dun sa Amazon, yung sa bagong client ko. 1 month pa lang ako sa kanila pero nakapag-generate na kami ng 2.5 million
na sales in just a month dahil Wow. lang sa ganitong strategy. So yun, eto lahat ng mga competitors namin, lahat ng competitors niya, Nice. nag-gather ako ng information tapos tiningnan ko kung ano yung ginagamit nila sa mga listing images nila, bakit nagko-convert, bakit marami ang bumibili. So yun, gumawa ka ng list, punta ka sa spreadsheet, gumawa ka ng list, ilagay mo lahat ng information. Ito yung isang ginagamit namin kahit dun sa full-time na job ko, dun sa Amazon namin na pag nag-o-optimize kami ng mga listing images namin. And same thing, magagamit nyo rin yan dun sa mga listing images nyo dun sa TikTok shops nyo, for example, sa Lazada or sa Shopee, di ba? So kung ano yung meron sa competitor, yun yung ginagamit ko. And yun din yung ginamit ko dun sa ads namin sa t-shirt printing. For example, nung nag-usap kami ng client, medyo mahirap gumawa ng creatives para sa Facebook ads. Mahirap mag-isip ng creatives kung paano mo mai-promote yung product mo na magkakaroon ka talaga ng winning creatives. So ang ginawa ko, nung before ako nag-start sa kanya, sabi ko sa kanya na, ma'am, bigyan mo ako ng ilang araw para makapag-isip ako ng creatives. Ang ginawa ko, pumunta ako sa mga competitor, 'di ba? Nag-search lang ako doon sa mismong Facebook ko, 'di ba? Yung product nila is t-shirt printing. Yung service na ginagawa na yung business nila. So nag-search lang ako doon sa mismong Facebook ko. And ilang refresh ko lang dahil sa Facebook algorithm, kung ano yung sinearch ko, of course, lalabas doon yung mga ads na tina-target yung keyword na ginamit ko. So lumabas agad yung mga advertisement na related doon sa t-shirt printing. So ginawa ko, kinuha ko yung winning na kasi makikita mo naman na maganda yung ads nila dahil sa dami ng engagement. Meaning, engaging yung ads, yung creatives nila, and we can use that. So kinuha ko lang yon, sinabi ko sa kanya, ma'am, same thing ang gagawin natin. So let's not make ourselves na yung pahirapan pa natin yung sarili natin. So check mo lang kung ano yung ginagamit ng competitors mo and yun din ang gamitin mo. Huwag mo lang kopyahin lahat. Siyempre, kung ano yung mga strengths and UVPs ng product mo or services mo, yun ang ilalagay mo. So yan yung isa sa strategy na ginagamit talaga namin. For example, ito. Di ba? Ito yung mga nag-gather kasi ang problem ko dito sa client ko, pag-check ko ng data dun sa website nila, dun sa analytics, so sobrang baba ng conversion rate. Sobrang dami ng pumupunta sa website pero sobrang baba ng bumibili. And tiningnan ko yung mga images, listing images dun sa website niya, masyadong boring tingnan, 'di ba? Masyadong boring, puro lang products lahat. Kasi 'di ba pag tayo bumibili tayo, tinitingnan talaga natin kung ano yung details. And minsan dahil tinatamad tayo, hindi na tayo nagbabasa dun sa mga description na nilalagay, yung mga text na description kasi yung patience ng mga tao ngayon sobrang liit na lang. So you need to highlight all the important na UVPs, lahat ng pwedeng malaman ng customer mo dun na mismo sa image. Kasi dun na siya titingin sa image. So yun yung ginagawa namin, ito yung ginagawa ko. Tinitingnan ko kung ano yung working sa mga top competitors namin and paano ko siya mai-apply dun sa mismong business ng client ko. So ang result, for example, ito yung naging result. Ayan, nakap-generate kami ng images from the competitors. So ito yung mga bagong listing images na nilagay namin. So lahat na ng details na kailangan ng customer, for example, ito may hero shots na ng product, yung zoom in ng product, yung iba't ibang angle ng product, tapos paano gamitin yung product, ano yung iba pang information about the product, features ng product, 'di ba? So yan yung ginagawa namin. Same thing sa Amazon, lalo na sa Amazon, naggrabe yung competition. So para mas ma-highlight mo, para mas tumaas yung conversion rate nyo, importante na i-highlight nyo dun mismo sa images yung lahat ng gusto nyong ipakita sa customer. Yung
yun bang yung customer parang wala na siyang kailangan. Okay, lahat ng kailangan ko nandito na. Nakikita ko na, lahat ng mga tanong ko nandito na. So yun, mas madali silang makakapag-decide. Mas madali silang magte-take action pag lahat ng kailangan nila, lahat ng questions nila regarding the product is nandun na mismo sa images. Kasi yung mga text na nilalagay, yung mga description, hindi na yan masyadong binabasa. Kasi yung time ng mga customer natin is very important. So hindi na yan nila binabasa. So ang ginagawa talaga namin is doon na mismo sa images. Lahat ng information na kailangan ng customer, ilagay mo na mismo doon sa images. Make it brief, Excuse me keep po. it simple. Yes, Marky. Wag kang gumamit ng mga sorry. words Baka di na niya marinig. masyadong mahirap intindihin. So keep it simple as much as possible. In Hindi that yata tayo way, narinig yun yung ni Sir naging David. result. Baka di tayo marinig. Diba? Oo. Hello? Hello, Ayan, sir? Yes, narinig yes, na David, tayo. yeah. Marky. Ayan, sorry. So, okay na, sir? Hello? Naririnig niyo po kami, Sir David? Yes, sir. Ako, naririnig niyo Okay. ba ako? Yes po. I just want to add something, no, sa mga Sige, sir. nakikinig sa atin. Ito po yung sinasabi ko sa topic natin about compelling and attractive images. Yes. Na through the thumbnails pa lang is like a short description about the product na hindi na kinakailangan ni buyer pumunta pa sa pinaka-description because nga ang mga buyer ngayon ay kumbaga kung lazy method ay nagle-lazy method din ang mga buyers. So with the picture itself ay andun na mismo, self-explanatory na kagad. So Tama. yun yung challenges sa atin as a seller. Paano natin mapapalabas yun sa ating mga photos and thumbnails? And parang ano din, competitors keyword. So we have to adapt it in our title. So dito naman sa photos, like kung ano yung nakikita natin sa mga competitors, ay we should adapt it also on our thumbnails. Thank you, Sir David. Maganda yung topic na ito para sa mga sellers na nakikinig po dito. Sige po, go ahead po. Salamat. Ang challenge lang kasi ng mga sellers ngayon, they would want to create something like this. Pero I think yung word na creativity, yung nawawala sa kanila. No, so I mean, hindi naman sa nawawala. Parang minsan kasi parang creative wala nang juice, ba? So paano mo ba nagagawa, David, na yung creative juice mo is always there? Para magawa mo tong ganitong klaseng kagandang images. David, can you hear me? David? Parang hindi yata tayo na naririnig. David? Parang nag-ano siya. Ayan, sir. Hello, sir. Yan. Naririnig mo ako? Yun. Yes. Ang problem pala is yung lavalier mic ko is na low bat. Kaya yun pala. Ayun. Okay. Ayan, sige. Pero ngayon naririnig mo na kami. Narinig niyo po kami kanina. Yes. Okay. Thank you sa pag-elaborate more, diba, Yes. regarding that topic. Actually, nakakatawa nga kasi parang it's a follow-up talaga. No? Doon sa, align siya doon sa tinuturo din namin. Thank you. Yes. Pero for example, So, yun. kasi talaga karamihan talaga, Marky, ng mga lalo na pag business owner lang, pag nandyan na sa produkto nila, hindi nila maalam kung paano nila gagawin ganyan. But now, yung sinasabi ni David, kunin mo lang yung competitors mo, i-align mo na lang doon. Yes. Ganon. Yes. Diba? Yes. And one thing is in later part of this webinar is I will teach them paano siya mas padaliin talaga. Paano talaga mas maging lazy. Sige. Nice. Wag naman. So, Wag na. in later part, sir, doon napapasok yung AI. Yung mga hindi umaattend ngayon, bahala ka sa buhay niya. Yun na nga. Doon napapasok yung AI. Doon papasok yung AI at Galing. maganda pa, best thing is free. Oh, Diba? Kasi let's go. it's free. Ang problem kasi is unlike AI, limited lang yung capability natin, 'di ba? Yung creativity natin. Yun nga yung sinasabi mo kanina, Sir Lloyd, na mahirap lalo na sa mga, 'di ba, yung mga startup business owner, paano nila gagawin 'to, lalo na kung walang masyadong creativity. So, dun na papasok talaga
yung AI na i-share ko sa inyo. And yun yung ginagamit ko para sa mga creatives namin, paano siya mas mapa-improve. Okay. Let's go, let's So, go. let's Sir, last na. Sorry Excited. po. Yun na nga. Ano po yung Sir. UVP daw ulit at USP? May nag-message sa akin eh. UVP and yes. I believe U- USP is unique selling proposition. Yung UVP Yes. is Unique value proposition. Value. unique value Ah, proposition. Yes, Okay, thank you actually Alright. po. parang the same. Parang the same lang talaga siya. So, Okay. Alright. yun. So, yun. Okay, go Let's ahead po, sir. proceed. Thank you. Sige. So, ito na. Ito na yung isa sa pinaka-importanting part na gusto ko talagang i-share. Kasi, di ba, simula nung pumasok yung ChatGPT, biglang nag-iba. Biglang nag-iba yung marketing, Yes. mga strategy. Yung iba nga super worried kasi nga, di ba, sabi nila mawawalan na sila ng trabaho kasi nga Yes. papalitan na ng AI. So, as business owner, as marketing strategies, napaka-importante po na maging resourceful tayo. So, I think it's somewhat being lazy, but it's being resourceful din, yung paggamit ng AI. Bakit? Ano ba yung reason? Ano yung maitutulong sa atin ng AI? So, ang AI, it help us automating tasks and improving efficiency. AI can handle repetitive tasks like data entry, customer service inquiries, and social media management, freeing up human employees for more strategic work. So, in my part, dun sa yung isang client ko, yung pinakita ko kanina, dun sa mga lightsabers na product, yung sales na na-generate namin mostly from the emails. Tapos, yung emails, di ba nga, syempre, yung mga target audience namin or yung mga customers namin is mga English speaking kasi nga mga Americans, and mahirap. For example, for my part, I'm not that paano ba yan? Hindi ako ganun kagaling mag-English. So Fluency. yun, Yeah. dun pumapasok yung AI. Dun ko ginagamit yung AI. Yun yung nakatulong sa akin para makapag-generate ng maraming sales. And one Wow. thing na maitutulong ng AI is gaining insights and making better decisions. AI can analyze vast amounts of data to identify trends, predict customer behavior, and optimize marketing campaigns. May mga metrics kasi, di ba? Sobrang daming metrics dun sa Facebook ads, sa ads manager. Sobrang daming metrics, and lahat yun hindi natin paano ba yun sabihin? Hindi natin kayang i-analyze ang data. And dyan din papasok yung AI. And I will show you ano yung ginagawa ko. So example, okay, so let's go na. Wait, change ko lang yung ano sir. Yes, sige. Wait. Kapag mga usapang AI, excited kami Okay, dyan. dito. Nakikita niyo yung screen ko or Yes. yung Ano to? Gemini? yes, ito yung Bard AI before. Bard. Ito yung Alright. Bard. So actually this is free. This is totally free. Ito yung ginagamit ko talaga sa work ko to make my work easier. Lalo na sa Okay. pag-customer service kasi hindi ako magaling talaga mag-English. Pero AI really helps me a lot. Lalo na sa mga email campaigns ko, dito talaga ako lahat. So parang nagiging lazy ako but it helps me a lot to generate more sales for my clients. So Okay. example, eto papakita ko. Eto, may ginawa na ako kanina. So pwede kayong later after ng webinar, pwede kayong register sa gemini.google.com. So this is Bard before but they rebrand it to Gemini. Okay. So example. So marami iba na nahihirapan kasi yung AI is nakadepende pa rin sa input. Kasi Okay. pag hindi tama yung feed mo na information doon sa yung prompt mo doon sa AI, hindi siya makakapagbigay ng magandang results. Hindi siya makakapagbigay ng result na gusto mo. So kaya meron akong tinatawag dito sa pag-input sa AI na tinatawag ko na bright prompt or bright Prompt. system. Bakit? So sa pag-input sa AI, kailangan mong sabihin sa kanya kung ano yung brand mo, ano yung magiging role ng AI, bibigyan mo siya ng insight,
ano yung mga insights na kailangan niya, ano yung goals na kailangan niyang ma-achieve para matulungan kanya paano niya gagawin, that is how, at saka yung target audience. Using this prompt, ito lang, ito na prompt lang, ito lang. This will Okay. help you a lot. Kasi kailangan ni AI ng tamang information about your business para matulungan ka niya. May bigay niya sa iyo yung lahat ng information na kailangan mo. Kasi Okay. hindi natin lahat kayang gawin, and tanggapin nyo man o hindi, yung AI talaga is dominating na talaga, lalo na sa marketing. It Yes, really yes. helps a lot talaga. So example, yung t-shirt printing, paano ko ba ginagawa na matulungan ako to make decision dun sa ads ko, tapos how to improve my images, how to improve my listing images. One thing kasi na maganda dito sa Gemini compare sa ChatGPT is you can upload an image. Hala? Dun sa ChatGPT, you need Okay. ChatGPT version 4. Pero dito, Alright. you can upload an image and you will see in later part yung wonder bakit sobrang galing ng AI na to. For example, Ako? so yun na, gamitin natin as prompt yung sinasabi kong bright na prompt. So Okay. sinabi ko, hi Gemini, my brand is ito, my business is Okay. print on demand. Your Your role role? is to act, ito na yung papasok yung R, role. Okay. Your role is to act as a professional and expert Expert. Facebook media buyer. Tapos, next is my business. Ito na yung insight. My business focuses on t-shirt printing for. So ito, nilagay ko lahat dito. Ano yung goal? So sabihin mo sa kanya, the goal is to help me analyze the data that Meta gathered with our previous campaigns and help me Wow. to create a Okay. data-driven decision. Ayan. To improve the performance of my campaigns and budget optimization as well as iterate my successful creatives. So yan, nilagay Okay. ko lang lahat ng kailangan niyang malaman. And Alright. here, as you can see here, ito for example, isang result ng campaign namin. Last Wow. Okay. month, for example, ito, let me show you yung result namin last month. Alam, magpapakita ka talaga ng ads, Tingnan ha? natin. Ibang level ka, David. Yes, sir. Wait. Okay. So actually sobrang tamad ko na talaga. Actually dito sa print on demand na business, sir, actually wala na akong ginagawa daily. Wala na akong ginagawa talaga. Hinahayaan ko na lang yung yung campaign namin kasi successful na yung campaign eh. So Yeah. for a year, imagine nyo, for almost a year, nasa 5 times lang kami nagpalit ng creatives. And lahat ng Wow. creatives na yon is still working, still generating sales until now. Mukhang David, ikaw na lang So mag-run ng ads 5 namin. creatives lang from the start August last year. Wow. So until now, 5 creatives lang. Yun, Okay. ginamit ko lang yung competitor research. Sinabi ko kay ma'am na, ma'am, okay, so ito yung gamitin natin na creatives. Kinuha ko sa competitor natin. Tapos ito yung mga i-overlay mo na text doon sa image. So Okay. ito, example, last 30 days na result ng campaign namin. For example, ito, itong testing campaign namin. For example, last 30 days na result. So amount spent is 14,000. Astig mo naman. Astig, So para makita nyo kung gaano kagaling yung AI. And it helps me a lot talaga. So for Grabe. example, David, ibang level. wait. Ito ba yung metrics na ginagamit ko? Check ko lang. I think you are the first. You are the first advertiser na nagpakita talaga ng ganyan, ha? Yes, sir. Para at least makita nila na performing talaga. Okay. So this is it. So yung spent namin in the last 30 days is 14,000. 14,000. Pero Okay. tingnan nyo kung yung Tatago na-generate ko lang niya. tong ano mo, ha? Itong ads. 447,624. Yes, yung ROAS is 31. Imagine. Ang Wow. isa pa, sir, ang isa pa talaga is araw-araw
nalilimutan nila mag-mark as paid. So ito lang yung mga Paano yan kompleto? na-mark as paid Actually, nila. yeah. Marami pang hindi nila na-mark as paid in the last 30 days. Pero whatever the case, tingnan nyo yung result. Diba? Grabe. Yung ROAS namin is 31. 31 yung ROAS, Wow. yung na-generate namin is 447,000. And this is how I do it. Diba? So example, in the last 30 days, ayun, sinabi ko dun sa AI Galing mo, David. Nice. na Okay. in the last 30 days, so, kailangan ng AI ng accurate na information, yung grammar mo, kailangan tama. Make sure of that, yung mga feed mo sa kanya na input, dapat tama. So sinabi ko dun sa, dito kay Gemini na, okay, so ito yung campaign information ko. ABO, yung sa ano namin, yung ginamit namin, ad set budget optimization, tapos messaging campaign, messenger. So this is the Galing, Mike, no? performance in the last 30 days, April 10 to Okay. May 9, and yung currency na ginagamit. So finid ko lang sa kanya yung information. And my question here, sabi ko sa kanya na, how do you think the campaign is performing? How can we improve the performance and what areas do you think we can improve? Ito yung reply niya sa akin. So overall, your campaign shows positive signs but has room for improvement. Let's break it down. So yung positive sides na sinabi niya. So strong return on ad spend or ROAS. Diba? A ROAS of 32.10 means you're generating over 32 pesos every 1 peso spent on ad cost. So that's fantastic. Yun yung sabi niya. And eto, marami pa siyang sinabi. Pero dito yung pinaka-importante. Kung ano yung improvement. Kasi gusto ko malaman kung paano ko pa mai-improve. So sabi niya dito, high cost per messaging conversation started. While some conversations converted, nakikita nyo, malaki yung cost per message namin, sir. Diba? Lalo na sa mga services, yung sa product, minsan talaga nasa single digit lang, pero yung mga services, mahal. businesses, for example, minsan malaki yung cost per Customer yung message. CPM. Yeah. Ito, malaki yung CPM. So, paano natin, humingi ako ng payo kay AI, how we can improve it. So, sinabi niya sa akin dito, I need to refine my targeting. So, analyze who started conversations but didn't convert. Maybe exclude them or target people with a higher likelihood. So, yun. Okay. Sabi, refine targeting. Decision making ko sa campaign ko. I can try that. Another thing na sinabi niya, optimize messenger chatbot flow. So craft engaging conversation flows that showcase product benefits, address common questions, and gently nudge users toward purchase. Kasi as for example, kung ikaw lang isa nagmamanage ng business mo, mahihirapan ka kasi, di ba, you need to ask for advice from others and not all the time na nandyan yung mga coaches. So AI can help you. AI is very smart. Okay. So ayan. So he told me that I should offer incentives, consider offering a discount or free shipping. So this will help me, 'di ba? Bakit sobrang dami ng nag-message pero yung conversion rate is mababa? So possible ito yung problem. I need to consider na magbigay ng mga discount. Siguro in this way, 'di ba? In this way is mas mapapa-convert ko yung iba. So yun. So yan yung magagamit nyo sa AI. And one thing sinabi ko sa kanya dito sa part, ito yung pinaka-importante, di ba? Regarding dun sa paano natin mai-improve yung mga images natin. Marami pa akong in-input dito sa kanya, pero let's jump here. Okay, ito yung pinaka-importante na magagamit talaga nila. So ito yung sinabi ko, I want to show you my winning creative. So ito yung winning creative namin. Ito yung winning creative namin na nakapag-generate talaga ng millions tapos initerate ko lang. Iniba ko lang yung color nito. Grabe. Pero sobrang inopen mo pa sa amin yung creative. Gemini, diba? I asked Gemini, how can I improve this? Diba? I want to show you my winning creative that generates thousands of sales. I need your help on how to iterate this winning image ad. I will show you some important metrics in the last 30 days but about this winning creative and help me plan the next iteration of this creative. So ito, I will attach the image and I want you to tell me what you can see in the image, the text, colors, placements of objects, and etc. Kasi gusto kong malaman kung accurate talaga. 'Di ba? Kung accurate yung nakikita niya kasi
nag-upload ako ng image. So I want to make sure na tama yung image na nakikita ng AI. Okay. So I told the AI, I want you to tell me first what you can see in the image and your analysis about why it performed well. So ito yon. I will show you the image, for example, and let's check if Grabe. tama yung nakita ng AI. Tama yung pag-describe niya. So sinabi ko sa kanya, ano yung nakikita mo dito sa image? So example, sabi niya, 'di ba, nag-upload lang ako ng image, pero ano sinabi ng AI? So nakita niya, large blue text at the top reads customize. See? Okay. Tama. Below it, in a slightly smaller font, is t-shirt prints in blue. Ito, tama. 'Di ba? Available is stuck in red text above a list. Ito. Okay. So lahat ng text na nandito, ito, sinabi niya sa akin. So meaning, accurate yung pagkakabasa niya ng image. So Okay. ito, yung colors. The flyer primarily uses blue, black, red, and yellow. 'Di ba? So accurate yung pagkakabasa niya sa image. So sinabi ko sa kanya, dito na. Ito na yung next, 'di ba? Sabi ko sa kanya, paano ko yan mai-improve? So ito yung sinabi niya. Nasaan na yun? Okay. So without seeing the specific metrics, here are some general ideas for iterating on this winning creative. So sabi niya dito, consider adding high quality images of t-shirts. So palitan ko to ng high quality t-shirts with eye-catching designs to showcase my product. So pwede ko yung gawin. So pwede kong sabihin sa designer niya na please change this image into t-shirts with eye-catching designs. Kasi yun yung isa. So pwede ko rin yung i-test. Refine color scheme. While the current color scheme is clear, you might test variations to see if a different combination is even more effective. So yun, 'di ba? So pwede nyo ring gawin 'yon, 'di ba? Mahirap kasi mag-craft ng image, paano yung ilalagay, paano natin mas mapapaganda. So gawin niyo lang 'yun. Check nyo yung yung working sa competitor, i-feed nyo kay AI, tanungin nyo siya ano yung nakikita niya and paano nyo mai-improve gamit na yung brand nyo mismo. So hindi na kayo mahihirapan. Pwede nyo ring sabihin sa kanya, for example, I need you to act as a graphic designer. Example, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano siya gawin. I will show you an image that I use in my Facebook ads that converts thousands of sales. I want you to help me iterate the image. So yan, for example, tapos upload ka lang ng image. Ayan, upload mo lang yung image. Tell me how can I improve the image. So send mo lang, tapos magbibigay na siya ng idea from the AI itself. So pwede nyo rin siyang gawin, for example, di ba, this is my brand, and this is the image from the competitor, and I want you to give me an idea how to craft this image. Di ba? Paano pa siya mas mapagandahin? Ano yung ilalagay ko, saan yung placement ng mga objects. So ayun. So add visual intent. Replace your design here with compelling imagery. Showcase what kind of custom designs you can create. So for example, yun nga, di ba? Sabi ko sa kanya, you need to act as a graphic designer. So sabi ko, how can we improve this? So yung text na your design here, sabi niya, palitan ko daw ng compelling na imagery. Use high quality images of t-shirts with attractive relevant designs. So family reunion. So pwede ko itong palitan ng actual mismo, itong image, example, pwede ko itong palitan sa according to AI, pwede ko itong palitan ng actual na design ng family reunion. So yun, sasabihin ko sa designer, okay, ito gawin mo. So di ba, it makes your life easier. May mga bagay na hindi natin kayang gawin na kayang gawin ng AI. So it helps you a lot, and this really helps me. So yun, bago lang ako nag-send ng, sabi ko sa client ko na, ma'am, we need new creatives.
And I use this strategy as I always did. So yun, sinabi ko sa kanya na ma'am, ganito. So waiting na lang ako sa bagong design and we will test that in our Facebook ads and we will see how it performs. But of course, the same thing, since we have the same pattern, the same strategy that I use, I am pretty sure na the same results pa rin yung ma-generate niya. So ganun lang talaga. So use AI, make use of AI kasi it makes your life easier. It really helps the businesses today. Kung nahihirapan kayo mag-generate ng mga idea regarding dun sa images nyo, paano nyo papagandahin, use AI. Use AI. Gamitin nyo lang yung prompt. You need to feed the AI accurate information about your business and it will help you a lot talaga. Kahit nga pagbasa ng data, sinend ko dito sa kanya Yes, yung so, performing ad sets ko. mm, Example, sinabi ko dito, yan. Wait, ayun. So nag-send ako sa kanya ng ganito, 'di ba? Yung performance ng ad sets ko sa isang campaign ko. Targeting, audience, lahat ng information na kailangan niya na kailangan, finid ko sa kanya. Ayan. Tapos sinabi ko sa kanya kung ano yung performing, paano ko pa mai-improve, and that's how I do it. Ganyan lang. So kung ano yung suggestion niya, ginagawa ko sa ads manager and I generated results. So ganun lang kasimple. Mahirap grabe. kasi, for example, ako, I have 4 clients. So mahirap pagsabay-sabayin. So I want to make my life easier. So that's why I use AI. I use AI talaga. Dun sa mga ito, for example, itong isang brand na ina-handle ko. So I use AI to create email campaigns, to create emails for me. And the emails generated millions of sales. So yun lang po talaga yung pinaka-secret na ginagamit ko. And yan yung nagpapatamad talaga sa akin. But it really helps a lot, lalo na sa mga businesses na ina-handle ko. So actually, Nice. yun lang po talaga. Yun lang po yung pinaka gusto kong i-share. Sir Lloyd, Sir Mark. Yes. Very good, no? So, free ba ang Gemini? Yes, sir. Okay. Galing, David. Actually, super ganda nang na-share mo ngayon. No? Parang utama, parang utos method ni Coach. Pero ito may bagong flavor, no? So, ang galing So guys, may questions ba kayo? Why not ChatGPT? Sabi ni kasi yata sa upload image, kailangan mo yatang mag-upgrade no? Yes, Paano for maging student ChatGPT. na sabi ni Wait Scammer lang, din. sir. So, Marky, yan na. Scammer na. Scammer ka yes, na. sa ChatGPT po kasi di ka makakapag-upload ng image. Unlike I sa hope Gemini, you nagigit need ni to Sir upgrade. David yung scammer Oh, joke lang yan, David Joke Joke lang yan. yan Yes, yes, sir. Yes, sir. So Scammers. yan. Okay. Kasi yung mga nagtuturo po ng mga marangal at ethical, sila po yung tinatag as a scammer ngayon. That's why ang tawag namin sa aming mga sarili, Team Scammers. Kaya, yan. So, welcome to Team Team. Scammers din, Sir David. Yes. So ayun, if you have questions, yan, I'm so glad na at least nakapagbigay ako ng David. learnings somehow. Yes. David, can we repeat the bright prompt para sa mga Okay, the bright. Oh, kasi I think that's prompt. the super kailangan Ayan, talaga nila makuha nila. Sinend ko dito sa chat sa Zoom. So sa bright method, sa bright na prompt is you need to feed AI what is your brand. What is your brand? Ano yung business mo? Then next thing is you need to define kung ano yung magiging role niya. Ano yung role ng AI? For example, if you want him to ask as a marketing specialist, email specialist, or graphic designer, so anything, you just need to define kung ano yung magiging role niya. Next thing is mag-input ka ng insight. Lahat ng informations about your business, important informations about your business, you need to feed that to AI. Para, di ba, accurate yung mabibigay niya na informations or outputs din sa inyo. And next actually, thing,
most of the you need sellers to here kasi tell, David are sorry sir. Shopee, Lazada, TikTok sellers. I think even insights coming from their business insights, pwede rin nilang input doon, di ba? Yes, everything, anything Yun about yung your nasa isip ko business. kanina pa. No? Marky, no? Oh, yun Galing. yung nasa isip ko kanina. Magte-test Kaya ako din. mamaya. Yes. Ipapa-analyze ko ang isang metrics Yes. sa business insights. Okay. Yes. Tapos yes, yung yes. G? So yung G, wait sir, may nagtanong muna. So ano Sir David ang setup ng ads? Yes, messaging campaign po. Messaging campaign yung ads. Yung Parang nabuhay tuloy campaign. kami sa messaging ngayon. So, sige. Okay. Yes. So wait. So next is yung goal. Ano yung goal na gusto mong ma-achieve? Goal. Diba? Ano Okay. yung goal na gusto mong ma-achieve from AI? For example, your goal is the goal is to create compelling images. So, di ba, define mo yung role niya is graphic designer. Your goal is to create compelling images that can provide engagement. So, yun. And then how? Paano niya yun gagawin? So, mag-i-instruct ka sa kanya kung paano niya gagawin yun. I mean, kung ano yung system na gusto mong gamitin niya. For example, magke-create ka ng ad copy para sa ads mo. Magke-create ka ng ad copy. Yung gagawin mo, yung how, isasabihin mo sa kanya, okay, I want you to make it in the simplest way. Diba? Easy to understand. So parang ganun. You want to tell AI na, okay, this is I want you how to do it. Can you share the screen ulit yung kanina? Sang part yung how? Parang Sir, yun yung... can you repeat that? Sorry, hindi ko na ririnig. I think I can have you a share problem yours? with my headset. Can you share your screen again, David? And then show it like yung sa how part sa prompt para makita lang. Kasi Sir, sorry, hindi ko narinig. May problem sa ano. I mean, can you share ulit yung screen mo? Yes, of course. Yes, of yung course. kanina dun sa may Gemini Google. And then ano yung prompt na Okay. ginamit mo for how? Can you show it to us? Okay. Sa how, okay. Okay. So, ito yung how. Di ba? Ito yung goal. And goal, Sa right okay. na prompt. Yung how is, you will answer my questions as a professional media buyer, but keep in mind that I am not an expert and professional. So, you need to explain it to me in the simplest way possible so that I can understand your outputs. So, yun. Gusto ko na, 'di ba? Gusto ko kasi na maintindihan kagad yung output na ibibigay niya. So, sinabi ko sa kanya na how you will going to do it is make it simple kasi sinabi ko sa kanya, 'di ba, na I want you to analyze the data, the metrics that I will going to show you. So, you need to do that in the simplest way that I can understand. Pwede mo nga sabihin sa kanya na pwede mong sabihin kay AI na you need to act like I am 12 years old, 'di ba? Para mas pasimplihin niya pa talaga. Yes. Nice. Tapos, paano mo siya ina-adjust doon sa ads? Kumbaga, ini-instructan mo na siya, di ba? Tapos you will just have, sa setting up, David, paano mo siya ina-adjust? Yung sa, sir, sa setup dun sa ads mismo? Oo, kasi di ba for example, nagsabi na siya ng next na mong gagawin, although medyo broad kasi yung ibang answer, like how are you like doing it sa setting up ng ads? Okay. So, syempre ginagawa ko is A/B testing, 'di ba? Kasi so dino-duplicate ko lang yung previous na setup tapos ina-apply ko yung mga kasi pag hindi ko naintindihan yung output niya, sinasabi ko sa kanya to make it more simpler. Okay. 'Di ba? Para maintindihan ko talaga. Pag hindi ko naintindihan, finifeed ko lang ulit sa kanya, ito yung sinend mo, hindi ko maintindihan. So I want you to make it clear, instruction step by step. So that will make your life easier kasi step by step ituturo niya paano gawin kahit na for example, paano mag-duplicate, pwede niyang sabihin sa iyo 'yan. Kasi binigay mo naman sa kanya yung parang totality ng insights mo no. So mabibigyan ka nga niya ng next action. Ang galing So okay. Kasi Mind sir, blown. yan yung ginagamit talaga din namin dun sa isang client ko na malaki talaga na brand. Yung magte 3 years na ako sa kanila and ganyan din yung strategy na ginagamit talaga namin kasi
hindi naman talaga lahat kaya nating i-analyze, hindi lahat kaya nating Tama. maintindihan. So that's the purpose of AI. I have a question, Yes, Sir Marky. Lloyd. Yeah, Yes, okay. Marky. So, since yun nga, yung AI, no, so pinapakita rin kung paano yung revision dun sa thumbnail, di ba? Or yung creatives. Si graphic artist, meron din bang ginagamit na AI that you can suggest to us? Kung meron man lang, just in case. May AI Yung ba for graphic, graphic? Kasi di ba may, actually, or gagamitin yung lang siya as Copilot, basis for suggestion yung nilalabas ni Gemini. Gemini ba? Tama? Gemini. yes sir, yes sir, Mm. yes sir. So, actually, ang problem kasi ng mga bagong AI ngayon is, lalo na pag may product tayo, 'di ba? Pag may product tayo and we want to include the product dun sa mismong image, yung mga Mm. AI ngayon hindi pa talaga kaya eh. Hindi pa talaga Hindi pa kaya na ganun isama ka yung, fully 'di ba? For optimized example, you pagdating will sa going to Tama. ganun. upload an image of your product, 'di ba? You will going to upload the Mm. image of your product tapos sabihin mo sa kanya na I want you to incorporate this image of my product to the image. Hindi pa talaga kaya eh. So diyan napapasok talaga yung Hindi pa graphic pulido. artist. Yeah. Okay. Thank you. Okay. So magbasa lang tayo ng ilang ano dito, ng ilang question. May message, sabi ni Daniel, bali good and bad review, kung anong pwede i-highlight. Parang ganon? Is that what you Yes, yes, recommend? yes. Yes sir, good and bad reviews. For example, yung ginagawa ko talaga una is yung mga bad reviews kasi yun yung pinaka main concern, 'di ba? Yun yung mga pinaka main concern ng mga customer. So, yun yung ginagamit ko kasi yun yung pinaka main concern eh. That will catch their attention. Okay. Okay. Pwede kayang gamitin ang picture galing sa review? Baka hindi. Kasi Tagalog yung ano eh, no? Pwede. Pwede Ay, actually. pwede. Pwede mong sabihin sa kanya na you need, 'di ba? For example, ChatGPT. So sabihin mo sa kanya na ito yung language na gusto mo. Pero ang problem lang, for example, yung Tagalog is very deep yung Tagalog ni ChatGPT. Pero if with correct prompt, sabihin mo sa kanya na, for example, you need 'di ba, yung magsalita ka ng Tagalog na simpleng mga Tagalog, hindi yung mga malalalim, pwede niyang gawin 'yon actually. Mm. Annalisa, nakaano naman, na-share naman kanina. I-ano na lang natin sa recording. Konti sa image medyo matino konti sa image mid journey, sabi ni Jeff. So yung main work nyo po is guiding your clients for their marketing and design. Sabi ni Moises, sabi David. May mga clients din na minsan ako yung gumagawa ng design pero I'm not a good graphic artist. Yung parang mga basic lang, pang posting lang. Pero dun sa mga creatives ko before sa mismong ads ko, yung sa mismong before kasi nagbebenta ako ng mga courses, 'di ba sir, na ano na share ko yan sa iyo. So yun dun ako Yes. mismo yung gumagawa ng mga creatives ko kasi parang simple lang naman. Pero usually naga-guide lang talaga ako. And most of my instructions were from the AI itself. Okay. Sige na, entertainin natin si Daniel. Yung Amazon, sa Amazon, parehas ba ang process ng Amazon US sa Amazon C? Amazon C. I'm not sure sir, hindi ko pa na-encounter yung Amazon C. Alright. Sige. May napulot ako sa gagawin ko kay David. With regards sa ano David, sa t-shirt printing business. So, ito lang yung ginagawa mo. Ulit-ulit lang nito. Tapos apply mo lang sa ads. Yes Ito ba sir. yun? Yes sir. Oh, Yes sir. So trial and error, pero I know mas smarter yung AI kaysa sa akin. So I do believe in AI than my own strategy. Sabi ni Moises, most po ng clients nyo is t-shirt. May reason po ba na similar business ng clients nyo or coincidence lang? Iba-iba. Iba-iba yung businesses. So iba-iba, mga home decor, yung isa yung main talaga na client ko na almost 3 years na ako is home decor.
Yung bago is yung lightsabers, yung t-shirt. Well, not of course, 'di ba? So let's be transparent. Hindi naman lahat talaga ng mga campaigns natin is nagiging successful. Oo, meron Pero, naman. 'di ba? Pero yung mga successful natin, syempre lalo na yung mga matatagal na, so proven and tested. Yung so ganung sa ganung niche is proven and tested yung ganung system na ginagamit ko. Yes. Galing. Si Jeng using AI. Oh, talaga nag-ano na si Jeng dito. Okay, so ganon. Do you guys have any questions pa so far for David? Through FB lang talaga, coach, sabi ni Ray Falaria. Applicable po sa lahat. If you Mm-mm. do kahit anong platform, sa TikTok, sa Itetest IG, naman niya ni itetest naman niya ni Coach Mark. Tapos, pagtetest niya, share niya rin yan sa inyo pag na i-blueprint niya. Okay? So, abang-abang lang kayo. Minapulot din si Coach Mark D. Yun. Do you guys have any questions pa? Marky, do you have any questions pa? May assignment ako eh. Assignment ka na? May assignment na ako eh. So guys, pwede ba nating Later this pasalamatan time. si Sir David nyo, no? Nagbigay ng free value, nag-open ng ads manager, like binulaklak niya talaga, pinakita niya. Sabi ko, first time yata may maglalabas ng ads manager ngayon Yung client ni Sir is purely FB ads or may ibang avenues pa ng advertising, sabi ni Moises. Google Ads. Google Ads. Wait, ano ba 'yun? Ano nga ulit yung question, sir? Ano nga Ay, yung yung clients purely FB ads lang daw ba or may iba ka pang advertising services, avenues? Asan na 'yun? Wait. So ano nga yun, sir? Sorry, sir. Wait lang. Sabi niya, purely FB ka lang daw ba or may ibang avenues pa for advertising? I do Google Ads pero hindi sa sinabi ko nga kanina, hindi ako expert pero may mga experience lang ako. Facebook Ads, ayun, doon sa email, mga campaigns, so iba't ibang in any way possible na makapag-generate ng sales sa kahit anong avenue. Ah, ano, ginagawan ko talaga ng paraan na matuto ako. Yes. Sabi ni Annalisa, pwede po ba magamit ito sa Shopee Lazada? Yes, pwede. Of Wait lang course, kayo, of course. Annalisa. May assignment si Coach Mark. May gagawin siya. Okay. I like to share something. So, Ah? unas dun sa takeaways na nakuha natin dun sa webinar na ito with Sir David. Number one, if everyone is listening, yung unang ano niya, topic is yung comparing yung mga product, positive and negative review, right? So, Yes. yung ang tawag doon, competitors analysis. Analysis. Tama po ba? Competitor research. So, yun, Yes. competitors research. So, that is one thing that you can do sa Shopee and Lazada, TikTok Yeah. platforms to research about also your competitors, know their weaknesses and strengths. Parang ganun yun eh. And Yes. then try to make it as a unique value proposition or a unique selling proposition when it comes Galing. to your product page o yung step 1 na pinag-uusapan natin, yung sa product Yes. optimization. 'Di ba? And instead aside from yung pinag-aralan natin yung competitors keywords, we can also adapt yung mga competitors thumbnails and photos. But iwasan natin yung nangongopya. But nasa inyo na yun kung paano nyo yun i-apply. Based dun sa nakita natin, yung inadapt yung lahat ng nakitang strengths of the thumbnails na meron si competitors ay pinag-combine in just one thumbnail. And then simplicity, yung basic ba, hindi na kailangan ni buyer na mag-scroll down para sa mga descriptions natin because doon pa lang sa sa thumbnail pa lang, parang one-stop shop na. You have the Tama. thumbnail, you have the product label, you have the description and information about the product. And I think you can adapt it also on this platform like Shopee, Lazada, and TikTok. At yung yung AI like yung Gemini, whether it's Gemini or ChatGPT, I think pwede nyo rin yun gawin on your own kung papa-analyze nyo yung metrics ninyo, business insights, business
advisor or pwede mo sa kanilang ipakita yung mga thumbnails na ginagawa ninyo. That's just like what Sir David na pinakita sa atin, di ba? Yung ano yun, i-reiterate yung ano. Yeah. Yes, yun din yung ano yung mga possible improvement na pwedeng gawin doon sa mga thumbnails na nagawa na. I think magagawa nyo rin yun sa magagawa rin natin yun sa mga platform. Yes. No? Experiment lang, no, Marky, no? Kumbaga, Opo. nila sa prompting. Sir, meron akong gift para sa lahat. Actually, meron akong Ayan, gift. sige. Yes. Ano yan? So, I have a gift for all of you. Wait lang, may nagtanong kanina, Sir David, are you from ALU? No, hindi po. So, yung parang simpleng virtual assistant lang po talaga ako. Simpleng virtual assistant lang na may experience. I'm not an expert, but yan lang. So, I have a gift for all of you na I know na magagamit nyo talaga to in any platforms na ginamit. So, ito yung mga prompts na pwede nyong gamitin to make your life easier. So, okay. Example. So, let me share my screen again one more time so that I can share it with you. Ayan. So, nakikita niyo na ba yung screen ko? Yes. So ayan, the Marketer's Bible to ChatGPT. So you have all of here lahat ng mga prompts for LinkedIn, Twitter, social media, TikTok, threads, copywriting. Ito kung gusto niyo ng ad scripts na mga click niyo lang yan. Click niyo lang yung link na sinan ko. Ito, meron na mga prompt dito na magagamit niyo. So yan. Wow. So, give ko na yan para sa inyo. Yes, galing. So, try to open the link na lang, everyone. 100 prompts. Okay. So, nadagdagan na yung trabaho natin. Pero ang ganda, no? I mean, parang yes. Ang galing. Ang galing. So, parang nadugtungan and nalagyan ng additional additives, di ba? Yes, Parang seasoning doon sa ating ginagawa, di ba? Yes. So, laking bagay. Parang ako nga nagugulat din ako at kanina kinikilabutan din ako. Kasi parang habang while Sir David, yes, while Sir David is discussing, nagko-connect na sa mind ko lahat Yes. Di ba? Oh my gosh. Same tayo, Mark. May mga pala tayo ng nararamdaman. So parang ewan ko, parang scam talaga to. Thank you, David. Thank you, Sir David talaga. Salamat. Really an honor po talaga. It's really an honor na tama yung decision ko na mag-skip ako at mag-giveaway para sa gabing ito para kay Sir David. So, laki. Galing. David, hindi ito yung last. Kasi madami hindi naka-attend pa. Like, super dami, no? If we invite you pa, you can speak on the same subject or matter or baka may iba ka pang secret na maibigay sa amin, di ba? Pwede. Yes. Okay, Sir David, are you offering services like katulad ng ganyan sa mga like us sellers about yung mga campaigns na ganyan? Do you have something to offer to us? Especially may mga nagtatanong minsan, may nakita ko naman, nabasa ko na may nagtatanong. So ayan, it's your chance to Sige po. So I will just gonna reach out to Coach Lloyd then and sa iyo din, Sir Mark, if ever. Kasi as of now talaga super hectic ng schedule ko. Maliban sa full-time na job, meron pa akong mga ibang clients and parang medyo nahihirapan pa ako. Pero I will share to Sir Lloyd yung mga pwede kong ma-share na mga files na pwede niya ring i-share sa inyong lahat. Nakumano yan, generous yan, Marky, sa mga files, ganyan. Kaya na mabibigay niya talaga yung ginagamit. Kaya may lukso ng dugo talaga. Yan ang mga hinahanap natin. Exactly yung ganyang value, no? Ako. Yes. Iyak, nakakilabo talaga, exactly. Alright, do we got, meron na ba bang tanong, guys? Ang generous. Guys, can we thank Sir David? Actually, pa-add na lang po siya sa Facebook.
Walang ano yan ha, Mhm. walang bayad-bayad yan sa amin, diba? Nagbigay ng ganyang value. Hindi ko rin alam Sir kung ano David, nga ano ano. ang ano nyo? Ayan, Facebook yan. Sinend ko na po yung para Facebook. ma-follow ka nila. Yan, yan. Actually, I am now trying to before dito sinabi ko kay Sir Lloyd, later Tama, true. kasi meron akong ginawang Facebook ads training and marami din ako estudyante. I do it for free kasi Wow. Wow. before Grabe kasi na. before I started as virtual assistant, wala talagang tumulong, yun, ba, walang nagturo sa akin. So I just did it Oh. myself. And I understand how it feels, 'di ba? Kasi Na way walang back, Marky, nung time namin ni David, nag-i-start pa lang din talaga siya for understanding things. Like, ang super sipag niya. O ngayon, look at him now with his skill, di ba? Ngayon, pwede na siyang makatulong din sa iba. Kaya thank you very much, David. so So, hindi, yes. basta, Ayan. Marky, hindi last to, ha? Invite pa natin si Yes, David. yes. Madami pa yan kasi before, nung time ko na nag-run ako ng ads, sabi ko, pingi pa nga ako ng template sa international. May binigay siya sa akin, tapos ginamit ko before. Ay, ang bongga din. Kasi namomonitor ko yung metrics dun sa mga pinagkukuha niya sa international. So, ayan. So I Piga Okay, lang can talaga. Piga ng yeah, piga. yes, Yeah. I can share to all of you. I can share to all of you. Madami pa Siguro yan. Madami pa through yan siya. Sir Lloyd, I will give you all yung mga strategy paano gumawa ng Nice. creatives. Ayan, so I will share to Sir Lloyd and sila na ni Sir Marky yung mag-share sa inyo. Kasi, imagine niyo guys, yung sa may, sa may t-shirt business mo, David, literal, hindi naman ganun kalaki yung, ano yung offer nila? Like, t-shirt printing lang? T-shirt, sir, mga t-shirt lang talaga, mga polo shirt, pero mostly Ganon? t-shirt talaga eh. And Tapos, one thing in-apply mo lang talaga yan na sa ads. nakaka-amaze, Okay. sir, one Okay. thing talaga nakaka-amaze is, 'di ba, yung Quezon City is very saturated for that kind of Yes. business. 'Di ba? Very saturated na yung Quezon City, ang daming nag-offer ng ganyang services, ganyang business. Pero and yung targeting talaga namin na location, Quezon City, 50 miles lang talaga ng Quezon City. Oh my So gosh, sobrang ang liit. hirap iran. Yeah. Yung frequency nga namin is nasa 2 na. So parang Tuna. Okay. yes, pero still generating pa rin ng Wow. ganun. And mas lumakas siya kung before nung nag-start kami, lumakas Kailangan siya natin na mag-usap ni Mark D. Kailangan Mark D. sige sir, Ano to, pwede. nag-ano sila, parang, may patahian, ganon, tapos, Ang nakakatuwa talaga is yun, parang nag-outsource lang din sila, pinapatahin nila, pinapaprint. Subcon. Sila lang yung Subcontractor. nag-heat press. Pero yung Okay. printing talaga nag-outsource na subcon. Yes, nagsa-subcon sila ng Subcon. kasi ang nakakatuwa is yung hindi kami makapag-raise ng budget kasi hindi nila kayang saluhin yung mga inquiries. Napapabayaan. Wow. Consistent kami kung nakita nyo kanina, yung budget ko lang per ad set ko is 70-80 kasi kino-consider ko yung budget ng client. Grabe, ang Kung galing mo, David. magkano yung kaya niya. Oh, mind 70 blown ako pesos, sa'yo. 70 pesos, 80 pesos per day per ad set, but it generates thousands. So, ayun. Alright. Through the lazy strategy. Ang galing. So, yan. I-master nyo lang yung lazy strategy na yun. Nakakagigil. Yun ang ko, parang sarap tuloy balikan ng kasi at least ngayon, minsan kasi ang hirap ng next step sa ads kapag nag-ads ka na tapos kung anong gagawin mo ulit, check mo yung data, pero ngayon bigay mo kay ChatGPT, bibigay ka niya ng generous next action, gawin mo lang. Pati pag set up, like duplicate, ABO, CBO, ganyan, is binibigay niya, David? Yes, sir. Actually, basta bigyan mo lang siya ng accurate na input. Tuturuan ka talaga ng ng Wow. AI. Lalo na Malamang kung kahit sa Shopee, Lazada, TikTok, kaya din niyang maibigay. For sure. yes. Okay. Kaya yan. Just input lang talaga yung tama na mga informations. Alright. Ay, nako. Pwede ba tayo mag-picture with David man lang? Kasi this is the first time that David actually, lumabas siya sa ganito klaseng kalaking crowd sa atin. Okay lang Kasi ba yung before, camera, sir? Naka-open ba yung camera? naka-off, David. Para makita ka naman nila.
Okay, Huwag nang mahiya. Maganda ka mag-picture naman tayo. Hi Ray, hi JB, So may nagtanong Emily. kanina, taga Santa Cruz. Yes, taga Santa Cruz, Davao del Sur po ako before, but nasa Bukidnon na ako ngayon. Okay lang daw ba, David? Kunyari may tanong sila with prompting or kung paano pa nila ma-maximize, pwede daw ka daw ba nila ma-reach? Sir? Sorry? Pwede ka daw ba nilang ma-message kung sakali na may tanong sila, ganyan. Sige. Pag may free time ako, of course, just Alright. shoot me a message. Hindi ka namin makita sa camera. I don't know what's the problem. Ay, wait. Baka yung, Hi Lester, hi Mellow About that. Gold. Grabe yung background ni Mellow Gold. Oh. wala, Hi I Chris, think may problem yung Derek, Didus, camera. Ayan, sir. I'm not sure. Ines, Emily. Oh, Edner, ayan na, may natutunan ka today, Edner. Alam mo na ha, para sabi ni Edner kanina, yung sa brand guidelines niya and color palette para sa brand niya, doon na lang daw niya kukunin. Ganon. Hi, Albert. Okay. Perhaps we can, Wala ka pa rin, David. Yeah, I can configure talaga, sir, na yung problema. Pero Okay. It's okay. We'll give it to you na lang siguro. edit nyo na lang, lagay nyo na lang yung picture ko, kunin nyo na lang dun sa... Uy, ano ba yun? Alright. Mahanap kita sa AI. Okay. Okay, let's take a picture. 1, 2, and 3. Naku, napakadami ko ng mga Zoom na katulad ng ganito. Nakakaloka. Sir, Sige, at first least- time kong bigay ng ganitong webinar talaga. So, yun, kinabahan talaga ako. Si Sir David, o kaya pala wala na siya sa British Got Talent. Nandito na pala siya. Ako talaga personally hindi ko alam, inaasahan ko. I just invited David and then yan, sabi niya lang, sige sir, hindi po ako mag-gatekeep. Pati ads mo, pinakita mo. Just natakot ako sa'yo, pinakita mo yung ad ID mo. David. Nakakalimutan ko, sir. Oh, sorry. Anyway, yun lang guys. Maraming salamat sa lahat ng umattend na ating free webinar. My name is Coach Lloyd and this is Coach Mark. And of course, we are very much welcoming one of our sir, no? Talaga na nagbibigay ng quality content, Sir David. And sa lahat ng mga umattend dito, maraming salamat. Gusto niyo pa ba ng mga maraming ganito? Ng mga free Of value course, content? yes. Gusto Bago niyo na ba? nga Please tawag type ko eh. 1. No, Hindi type 1 guys naka-sellers. para makita na ko. Sabi ko sa inyo, madami pa tayong mga kaibigan na pwede magbigay ng mga free value content with regards to skill because I believe that we can learn from each other. Hindi namin to kaya ni Coach Mark, di lang kami lang, busy din kami sa ano. So, we have to pull people, di ba? So, ayan o, dyan nga si Miss Malu, ayaw lang mag-share yung iPhone 5. Sabi ko sa inyo, pag may mga importation kayo, yan, tanongin nyo na. Marami pa. Ka-scammers. Scammer din niya. Mga ka-scammers na. Nako. Nadamay pa tuloy si Miss Malu. Ay, Okay. type camera. I know. All right, guys. Welcome. Welcome, Sir David. And sa lahat po ng maraming salamat po. Have a great day, everyone. Thank you. Good Good night. night, everyone. Thank you. Good night. Pahinga na tayong lahat. Happy weekend. Bye. I love you all. Thank Happy you. Mother's Day sa lahat ng mother. Ay, Mother's Oo nga Day pala, ba? Happy Happy Mother's Mother's Day, everyone. Happy At sa Mother's mga Day. father na nagpapakananay din, Happy Mother's Day din. Wow. O nga, na Naks. father nagpapakananay. Naks yun na. Oy, Jan, ano na? Di kulay ang buhok mo, Jan. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye, everyone. Marky, salamat for this. Thank you. Ay, nako, walang problema.